Yo, yo, yo guys. Check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Martes ng gabi, mga idol. So ayan, medyo hinaan ko lang yung boss ko kasi natutulog na yung mga nasa paligid ko makukulit na baby. So ayan, mag-news tayo ngayon mga lods. So puntahan natin, merong ano ngayon, meron tayong event ngayong mamayang alas 10, yung PMI. So magkakaroon tayo ng volatility mamaya. Sakto, naka-live pa naman si Boss Robo. Naka-live ba si Boss Robo? Kasi ano ngayon Tuesday. Tingnan natin Kakauwi ko lang mga idol eh. So, yan, naka-live si Boss. Naka-live si Boss. So pagkatapos ko mag-update, mag-upload ngayon mga idol, baka sumabay ako mag-trade sa kanya. Kanina, medyo nakasungkit-sungkit ako kahit papano mga lods no, so yung 51 natin naging 77, no, kita nyo yan. So konti sungkit tayo banda dito nung winanmi, hindi dito sa XRP to sa BTC tayo nag-trade kanina mga idol, no. So nadagdagan tayo ng kahit papano. So mamaya pagtapos ko isasabay ako kay Boss Robo mag-trade, no. So mag-update muna tayo ngayon mga idol, no. Sa mga gustong matuto, kung yari newbie kayo, panoorin nyo muna si Boss Robo mga loads, mag-trade. Kung paano siya mag-enter, mag-stop loss, mag-take profit, check nyo muna siya. No, ganun pala, ganyan. Pwede kayo manood doon, mag-comment kayo, tanong nyo kung mga gusto nyo itanong nyo, sasagutin kayo nun live. Ganun kagaling yun si Boss Robo mga loads. So mamaya sabay tayo doon. So dito muna tayo mga idol. Hindi ba kayo natutuwa? Ako medyo natutuwa ako dito kasi nag-e-effort yung coins.ph mga lods, no? May crypto ka na ba? Ka na ba sa to-do list mo? Ayan mga lodi, no? Whether you're starting or already deep into it, here's a gentle reminder. So, nagkakaroon sila ngayon ng parang ini-educate nila yung mga tao, no? So, ayun na nga mga lods. Nangyari na, kakasabi lang natin ito kagabi. Di ba? How to start trading. Meron sila mga ganito. Open a crypto wallet. Siyempre, ang i-recommend nila is coins.ph. Buy your first 100 peso worth of crypto. Learn the basic. Hold, POMO, JOR. Ano ba yung hold? No? Alam niyo yung hold. POMO. Fear of missing out. Ayan yung ibig sabihin niyan, no? JOR, which is do your own research. Diba? Set a budget and stick to it. Check charts. Don't check every 5 minutes. Celebrate small gains. So, ayan. Kumbaga ngayon, may mga post sila na parang ini-educate na nila yung mga audience. No? Sa akin, goods yan. Nag-e-effort sila, mga idol. No? Siguro, not bad kasi malay nyo naman. Kasi nakikita naman nila na marami nang nagkikripto sa Pilipinas Malay nyo, di ba? Gandahan nila o ayusin nila yung kanilang service. So, tignan natin in the coming days, weeks, and months kung ano mangyayari. Pero, wag nyo nang basahin yung mga comment dito dahil malulungkot lang kayo. Ang daming nag-negative comments So, wag na. Pero, ang pinaka-news ko dito, pinaka-overall ng news na to is okay kasi nag-e-effort sila. Diba? So, i-check natin kung ano yung update sa kanila sa mga susunod na linggo o araw. Diba? So, ayan. Kung nang nakaraan, meron tayong naubos o na-wipe out na 1 trillion point something. Ngayon naman, kabaliktaran mga idol. 1.1 trillion added to the US stock market today. No, sa US stock yan, ibig sabihin yung mga company na malulupit mga idol yan. Google, di ba? Amazon, Microsoft, Meta, Nvidia, yan Apple. Kapit tayo mga idol na. So ayan, 1.1 trillion added. Grabe yan mga lodi, no? Parang binalik yung natalo nung mga nakaraang drop, 'di ba? So ang tindi. Tapos ito naman, MicroStrategy is now 1,209 BTC away from owning 3% of all Bitcoin in existence mga idol. Grabe yun Currently holding 628,791. Di ba? So konti na lang, no?
mahahawakan na nila yung 3% ng kabuuang bilang ng Bitcoin, mga lods. Ayun yung MicroStrategy. So hindi na sila micro, strategy na sila. Wala na silang micro kasi ang laki na nung hawak nila. Kaya pinalitan na ni Michael Saylor yung MicroStrategy, ginawa niya lang strategy. Di ba? So goods na goods 'yan sa mga holders ng Bitcoin, sa mga nag-invest sa MicroStrategy. So ayan mga idol. Pero pinakamarami pa rin ata si Satoshi syempre. No, 1.1 million yung hawak nun eh. So lampas kalahati pa lang sila idol. So ito, kung kanina ni news natin na napipirma si Trump, no, ng yun nga no, ng order para para parusahan yung mga nagdi-discriminate ng crypto ng mga bangko, di ba? Nag-comment dun sabi kasi ni Paul Baron, banks could pay fines for crypto discrimination, di ba? According to a White House official on a new executive order by POTUS. POTUS si Trump yan mga lods sa mga hindi nakakaalam. We're looking at the biggest catalyst since BTC ETF approval. This would force every major bank to embrace crypto companies. Get ready. No? Kumbaga, sa ayaw nyo sa hindi, i-embrace nyo ang crypto. No? Sa mga bangko na yan, mga lodi. No? I-embrace nila. So, ayun yung parang order dyan. Sabi naman ni CC, ni-retweet niya yung post ni Paul Baron, it used to be that corresponding banks in the US block transaction involving crypto, fiat, or for buying crypto. This opens banking for crypto internationally. So, international, baka ganun din yung gawin. Mga idol sa Pilipinas kaya, di ba? Ngayon, ni-retweet din si Paul Baron, ni-retweet ni CC, ni-retweet ni George. Retweetan, tawag diyan mga lodi. Nag-retweetan silang tatlo. CC, Trump's new executive order opens international banking access for crypto. Massive news for global adoption. So parang nilinaw lang ni George na magkakaroon tayo ng massive global adoption pagdating sa crypto kapag inadapt sila lahat ng bangko, mga idol, no? Kasi syempre isipin ng mga bangko sa US bawal na i-discriminate yung mga crypto ng bangko, mapapain sila. Bakit kaya ganun? Di ba? Ibig sabihin kailangan din try din kaya natin, mukhang makakabuti o something to. 'Di ba? Ito ngayon yung Ito ngayon yung malupit na gawain ng mga bangko, yung mga bangko na mag-embrace niyan lalo na sa US, hindi naman mga pipitsugin, mga idol, mga big banks. 'Di ba? Bank of America. Ano pa ba? BNY. 'Di ba? Bank of New York yun di ba? Lahat 'yun, di ba? Tas ito nako, kawawa naman si Daddy Jerome Powell. Lumi said, Fed is blocking crypto banking. Nako, hindi na tayo talaga mga lodi. Talagang mapapalitan na yung financial system natin. Nararamdaman nyo na ba, mga lods? Ayun na lagi yung bukang bibig sa lahat She accused Jerome Powell putting banks out of business and mishandling crypto, calling for his resignation. So sa interview na to, sinabi ni Senator Cynthia Lummis na ayun nga, no? So pakinggan natin siya kahit papaano, mga idol. Sayang naman pag di natin pinakinggan Currency revolution in your judgment? Absolutely. The manner in which banks that were dealing with digital assets as borrowers and they were put out of business literally by the bank regulators at the Fed. And those were solvent banks, Larry. Those banks were not failing. Is the Fed? So ayan, no? Tapos bukod dito, naburot na naman si Daddy Jerome. Nako, pinaginitan pa siya ni Trump, no? Sinabi na ni Trump, mga idol. Trump says Powell is highly political. Trump says he will name a new Fed chairman very soon na daw. One of our names is in play, no? Also confirmed kasi ang nai-issue dati nung ang papalit kay Jerome Powell is si Scott Bessent, mga idol. Kaya lang dinecline ni Scott Bessent yung role ng Fed chair. So ngayon, magpapangalan si Trump ng bago kung sino man yung papalit, mga idol, no? Ayan, yung niya. Gagawin niya diyan, mga lods. Pag nabalitaan nyo na may mga nawala o nag-resign sa Ripple o umalis, baka yun magiging kapalit
Hindi, joke lang. Wag na lang sana, no? Kasi magiging bias pagka ganun eh. Mga idol. Pero nasa history kung sakali, isipin nyo. Yung, hindi pala, hindi. SEC pala yun. Sorry mga idol. Iniisip ko kasi, yung SEC. So, iba pala, sorry. So, ayun. Sa ano pala to? Sa PED. So, ayun nga mga Lodi. So, ngayon, papangalanan ni Trump, no? Isusunod kay Jerome Powell soon. Ayan, talagang matatanggal na ba si Jerome Powell? Magbabago na ba ang lahat? Kasi ganito lang mangyayari dyan eh. It's either mawawala na yung Fed o yung papalit sa Fed ngayon kontrolado ni Trump. Parang ganun, mga idol, no? Ano ba sa tingin nyo maganda? Tapos ito pa, 94% expect a September rate cut. So August ngayon, September magkakaroon na daw tayo ng rate cut. Check natin nga dito kung kailan ng mahaba-haba to mga lods, check lang natin. Ayan, September na. Hanapin lang natin yung FOMC. Kung anong date sa September. Ayun. September 18, mga idol. No? Ayan, no. Madaling araw na naman, 2 AM. September 18. So, it's either dyan magkakat ng rate or baka sa katapusan to mga Lodi eh. Ang bagal na. So, yan nyo na muna. Yan nyo na daw muna mga idol. So, baka baka September 18, no? Mga ganun siya kaaga, mga Lods, na September 18. Pero 94% na magkakat ng rates, mga idol. Ayun yung sinabi nila. So, hindi natin alam kung anong percent. Anong percent ba yung kakat? 21%, 25%. Ayan. Nagbabago to mga Lods, no, habang lumalapit yung araw na yon. Medyo nagbabago yan. So, punta tayo dito. The biggest bull run in history is loading. The Bitcoin cheat sheet is uploading exactly like every historic run. This is where small position turns into life-changing gains. Miss it now, regret for decades. So, ito na nga mga idol, no? Yung history, no, yung marami nagsasabi na hindi na, iba na ngayon kasi inabsorb na tayo o ina tayo ng government. Marami ng ETF, marami ng ganito, marami ng ganyan. No? Inadapt na yung crypto. So wala na tayong 4-year cycle, keme, ganun daw yung sinabi. Pero kung titignan natin, isi-zoom out natin, hindi nga identical mga Lods, no? Syempre imposible naman maging identical eh. Hindi man siya identical pero nagra-rhyme, no, yung itsura nung chart every 4-year cycle, no? So ayan, 1,100 days, ganito yung nangyayari, nararating yung all-time high. So ganun din dito. So ganito na, nasa 100 ano na tayo, 30 days na eh. Ayan, 130 days pwede na dito mga Lodi, no? Kaya ang kalkulasyon yan is ngayong bear months, no, bear months is either October, November, December hanggang January if ever na ma-extend man ng konti. Ang pinaka-top mga nasa ganung buwan. Ayun, kung titignan niyo yung history mga idol, ayun yung pinaka. Kaya nga yung taon na tong 2025 is a bull run year, no? So nag-uumpisa pa lang naman, nasa kalahati pa tayo. Meron pa tayong 6 months para makarating doon. Ganun. Diba? So, lining up pa rin. Ganun pa rin, mga idol, no? Punta tayo sa Dogecoin, mga Lodi. Dogecoin is moving within an ascending, broadening wedge. The next target at the top of the wedge is set at $1.4. Imagine, punta tayo dito. Ang Doge natin ngayon is nasa 11 pesos, which is, dollar is 0.2. Mga idol, no? 0.2. Ang all-time high ng Doge is Ano all-time high ng Doge? 0.7 dollars. Mga idol. So, kung titignan daw natin yung chart na to, pwedeng umabot ng 1.4
si Dogecoin. Ilang X yun, mga idol? No, from 0.2. 'Di ba? Ayun yung basa niya dito, bukod sa Doge, punta tayo sa Sui. Just under a month later, and things are looking really interesting. Sui has broken out a pattern that has been in making for over a year. Currently in reset mode. After that, I much higher targets for it. Like I said, this applies to the entire altcoin market. So, ito kasi nga basa niya sa Sui, kasama na dito yung sa altcoin. Kasi kung titignan nyo si Mustache, mga idol, talagang bumabasa ng chart to ng malulupit. So sa altcoins ganun din. So kumbaga sasabay, no? Kumbaga pag nag-alt season, nako, puputok lahat, mga idol, no? Lahat ng alt, no? Lahat 'yan magkakaroon ng upward movement, mga lodi, no? Uptrend. So kung ikaw nakabodega ka na sa mga alts mo, goods na goods, mga idol, no? Pero wag niyo kalimutang mag-take profit. No, pag nakita nyong profit na kayo, wag nyo hintayin magsisi kayo ng sabi ko nga dalawang ano lang way para hindi ka mag-profit sa bull market. Unang-una, nag-profit ka ng maaga. Tapos habang lumilipad, hinahabol mo yung market. Pangalawa, nasa top na yung market, hindi ka pa nagpa-profit hanggang bumaba na lang, hindi ka nag-profit. So ganun. Kaya magkaroon kayo ng kung marunong kayo mag-DCA habang pabodega, dapat marunong din kayo mag-DCA pa-take profit, ganyan. Nag-aralan niyo 'yon, mga idol, no? So para mag-profit tayo lahat. No, ayun na nga yung altcoins, di ba? So ayun na nga, mga lodi, no? Friendly reminder that altcoin has been sitting in a falling wedge for more than 4 years. Once these things break out, there's no going back. You're not bullish enough, sabi niya, mga idol. So 4 na taon na yan. Pag ito bumasag dito, mga idol, alam na. Ganyan magiging itsura. Yeah. So ito na, outside na tayo, mga lods. No, mamaya may crypto news tayo. Ay, XRP news pala. So dito na, bago nga tayo dito sa XRP news muna tayo. Sabi dito ni Bersan Black Swan Capitalist, mga idol, when XRP becomes the bridge for tokenized asset, real-time FX and sovereign debt swaps, $1,000 won't be the ceiling. It will be the floor. So ganun siya ka-bullish, mga idol, no? 1,000 per XRP, ayun daw yung magiging floor, no? Once na mangyari yung mga sinabi niya dyan, no? Ayan, once becomes XRP the bridge of tokenized asset, real-time FX and sovereign debt swaps. A fixed max supply combined with transaction burns means supply shrink as demand grows. That simple economic driving XRP much higher. So kasi fixed lang po ang bilang ni XRP, no, 100 billion, no? Tapos yung halos kalahati kulang sa kalahati is nasa escrow, mga idol. At yung 56 or yung something na 50 plus, ayun yung nagsisirculate sa market, mga lods, no? So ayun. No, sabi nga nila, syempre kung fix lang yung bilang niyan, once na ginamit niyan at inadapt, mga idol, at nabe-burn, umuunti yan. 'Di ba? Tumataas yung demand. Ganun, 'di ba? Ayun, no. Transaction burns means supply shrink and demand grows. No, so talagang maubos yung XRP, and then magmamahal yung price niya. Ganun yung sinasabi ni Bersan Black Swan Capitalist. O, di ba? Kompleto. At sabi naman dito ni Jake, mga idol, XRP moves based on its own demand. Adoption is happening, and that matters more than headlines. Assets with their own use case stand out. So, parang sinasabi niya rito, may mga utility na coins, mga idol, yung gagamitin globally, mga lods, talagang sabi nga nila, 'di ba, yung Bitcoin nga from magkano, napakaliit, 'di ba? Sabi natin $100 o $50. From ganun, umabot ng 100,000 ng walang utility, 'di ba? Pure peer to peer lang, 'di ba? Tapos talagang based on kumbaga na hype, tapos
Kumbaga, ang tawag dito, store of value, ganun. Pero yung tulad ng XRP na ginagamit globally, nagsosolve ng problem globally, sa tingin nyo, hanggang gaano itataas niya kumpara, di ba? Kung meron siyang utility. So, ayun yung sinasabi dyan, mga idol, no? No, punta na tayo dito. Balitang malupit na to, mga lodi, no? So, China reports 7,000 cases of chikungunya virus. Tama ba yung pagkasabi ko? Chikungunya virus, mga idol, no? Chikungunya virus spread through mosquito bites and causes fever and joint pain. It's not usually deadly, but can be very painful. So, sa ano to, mga lodi, sa China. Kaya nga kapag sinearch tong chikungunya dito sa X, mga lodi, lalabas yung mga balita dyan, no, na talagang nagtitrend na sila sa China. 7,000 cases, mga idol, no? Ayan, no? Talagang major outbreak of chikungunya and dengue fever in Guangdong, China. Oh. Nagjo-joke pa yung mga netizen. Sabi, I don't know if the mosquitoes are gone, but it feels like we're doing the ones being wiped out. Oh. Grabe, no? Talaga may mga ganito sila, yung pausok. Meron din sa atin ito dati, di ba? Yung sa dengue. Huwag naman sana lumala at umabot na naman dito sa Pilipinas, mga idol. Sa US meron na ngayon kaya lang hindi pa masyadong madami, kaya hindi ko na sinama sa news Parang may lugar lang na nagkakaroon sila ng parang virus sa kamay, hindi ko alam Kasi ito yung pinakamatinding news na to. Kasi nung August 3, nung isang araw lang, mga idol, pakita ko sa inyo yung nangyari Legit to, mga lods, no? Sinagot na ni Grok to na totoo daw to. Sabi kasi dito ni Matt Wallace, call me a conspiracy theorist, but I am pretty sure it is not normal for the moon to glitch like that. So tignan yung mabuti yung nangyari sa buwan Although dalawa na nga sila dyan, meron pa nangyaring malupit. Tinanggal ko yung sounds, mga idol Ayun nakita nyo yun? Lumipat siya, mga idol. Ano nangyari dun, mga lodi? No, so may nag-comment dito, tinanong niya si Grok, how's that even possible? Hey Grok, when and where did that happen? So sinagot niya ni Grok, this video captured a Fata Morgana mirage over Chicago on August 3, so nung nakaraang araw. Atmospheric temperature inversions bent light, creating duplicates moon image, an optical illusion, not a real glitch pala. Fascinating but explainable by physics. Ayan. Pero kakaiba, no? Parang glitch, no? Tingnan nyo. Monk? Diba? Grabe yun, mga lods. No? Ikaw nakakita niyan. Intindi niyan. Pero sa tingin ko, yung nagbibideo na yan, ilang beses niya nang nakita. Diba? Kaya niya nga binidyo Kasi imposibleng andyan na siya. Kumbaga binibidyohan niya lang yan tapos biglang nangyari. Sa tingin ko hindi. Ilang beses nang nangyari kaya tinry niyang videohan. Siguro pag sinum niya, nagbabago yung buwan. Parang ganun Diba? Susum niya ng konti. Di ba lilipat? Siguro ganun yun. Pag sinusum niya, pumupunta doon. Pag sinusum out niya, bumabalik dito. Pero kapag hindi siya sa video, normal lang yan, may kita mo. So parang in-explain na nga ni Grok diba? So ayun mga idol para hindi tayo nagkakaroon ng mga something na hula-hula. Di ba? So ayun, enjoy nyo ba yung news natin ngayong araw, mga lodi, ngayong gabi? No, medyo masakit kasi yung ulo ko, mga idol Dapat niya hindi na ako mag-upload. Pero dahil love ko kayo, siyempre nag-update pa rin tayo, mga idol. So bukas na umaga babawi ako sa inyo. Kita-kits tayo, mga idol Medyo maaga naman ako bukas kasi may performance si Boy WhatsApp sa kanilang school. So malupit yung gagawin niya, mga lods, no? So kita-kits tayo bukas ng umaga, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clovis TV. Subscribe to Jeblo if you want to subscribe to me into link in the description. Also, I was sleeping. I hear Papa like, what did you say?
Bukas na, bye-bye. No, the outro. I hear the outro, so I go here. I would just wake up. So, my description. Peace, I guess.